Magandang buhay, si Kuya DM. Matthew chapter 6 verse 1 to 5. Ito ay katuruan tungkol sa paglilimos. Maraming tao, kapag sila'y nagbibigay, ay sila'y nagbibigay o anong tawag dito, sila'y nag-iimpok sa langit. Amen. Subalit, tingnan natin kung ano ang perspective o ang nakalagay sa Bible na itinuro ng Panginoong Hesus tungkol sa pagbibigay. Ito ay isang topic doon sa last part ng Fundamentals of Faith, ang tungkol sa paglilimos. Verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, verse 2, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaingay na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nasa langit na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Matthew chapter 6 verse 1 to 4 pala. 5 yung nasabi ko kanina. Ang pagbibigay ay bukas sa puso. Ang paglilimos kasi is, ibig sabihin, sabi ng isang pastor na mentor namin, si Pastor Mauro, pag tinawag ito na limos, ito ay sobra lamang sa mga natira sa wallet mo o kung ano lang yung latak sa bulsa mo. Subalit yung bigay ay mula sa puso. Kaya dapat sa church, hindi pinag-uusapan ang limos. Sa mga worldly na usapan, ang dapat usapan ay pagbibigay, love gift or love offering, sapagkat ang limos, madalas ito ay sobra lamang doon sa budget mo, latak lang ito. Kaya nga pagka merong nasa highway ka, nasa kalsada ka, sa stoplight, may namamalimos, kung ano lang yung meron ka dun sa car o sa wallet mo, yun ang inaabot mo. Kaya minsan pag inaabot ng mga nanlilimos, ay nagkakalaglagan at minsan nagkukos pa ito ng pwedeng aksidente sa kanila. Kaya kung magbibigay tayo, dapat kung ano yung pinakamahal sa puso mo, ay dapat nakahanda itong pangbigay. Kaya dun sa financial freedom, na hinahandle noon ni Bishop Ding Poresa, dapat meron ka talagang nakalaan when you receive a monthly salary. Ito ay para sa aking love gift sa mga makikilala ko, makikita ko. Ito ay love gift para sa mga kapatid. Ito ay love gift para sa church. Ito ay love gift para sa parents ko, sa mga anak ko, sa asawa ko. At ito ay love gift para sa sarili ko. Kasi ibig sabihin nun, na-manage mo na mabuti ang ipinagkatiwala ng Lord sa iyo. Hindi yung pag naglilimos ka o nagbibigay ka ng love gift o nagbibigay ka is kung ano yung mabunot mo. Dapat planado yan at dapat mo weekly sa church binibigay mo yung the best na love gift na talagang pinlano mo na pinagpipray mo, Lord, sumweldo ako ngayon. Pagpalain mo yung sweldo ko, nandito yung aking mga kapo, narito yung mga pupuntahan na to. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Thank you, Lord. At ang pinakamagandang tinuro ng Panginoon dito ay na nag-strike sa buhay natin is kung ano yung nagagawa ng kanang kamay mo, huwag mo nang paalam sa kaliwa mo. Ibig sabihin, kung mayroon ka nagagawang mabuti, you are blessed. Kung mayroon ka nagagawang mabuti, huwag mo nang ipag-ingay. Ito ay sarili mo na lamang dahil hayaan mo na ang Lord ang magbigay ng papuri at siya lamang ang mapapurihan. Kapag ito'y pinag-igay mo, sabi ni Pastor Bert Tulog, na aming mentor, tatay namin, ay tinanggap mo na yung glory dito sa lupa. Kaya kung magbibigay ka, secretly,
at huwag nang ipagkaingay. At kapag naibigay mo na ang isang bagay, huwag mo nang uungkatin na ako ang may bigay niyan, ako nagbigay niyan. Hindi. Pag binigay mo na, tapos ka na doon, sa kanila na yun. So nawa, natuto tayo, and to God be the glory. In Jesus' name, amen and amen.